At eto na nga ang araw na inaintay ni Carlos. Ang magsabi kay Lynette upang ito ay pakasalan siya. Nagpatulong siya sa anak nitong si Harry para maisakatuparan ang plano na pagpupropose sa kanyang minamahal na kasintahan na si Lynette. Hindi maintindihan ni Lynette ang kanyang damdamin. Si marahil, nararamdaman niya ang labis na kasiyahan dahil alam naman ng lahat kung gaano rin niya kamahal si Carlos na pinipilit niyang layuan si RJ para lamang maipakita ang pagmamahal nito sa kanyang kasintahan na si Carlos. Dito nga ay nagbigay ng singsing si Carlos kay Lynette para maitanong dito kung papayag ba ito na pakasalan siya. Sa harap ng maraming tao, kasama na dito si Chang Susan at si Annalyn na masayang-masayang nawi-witness o nakikita ang masayang pangyayaring ito sa buhay ni Lynette. Bumubulong pa nga si Annalyn at si Chang Susan na magsalita na ng oo. Oo, papayag na ang kanyang ina na pakasalan ang nobyong si Doc Carlos. Ang hindi namalaya ni Annalyn ay nasa likuran pala niya ang kanyang ama na si Doc RJ. Hindi naman ito nakitaan ng emosyon, subalit halata rin naman na ito ay nasasaktan sa bawat masasayang sandali na nakikita niya na magkasama si Lynette at si Carlos. At sa isang banda, ari namang mag-inang si Zoe at si Moira ay nag-uusap. Paalis na nga noon si Moira nang masabi sa kanyang ina na, "Hoy mami, tingnan mo, nagpropose pala si Doc Carlos dito kay Tita Lynette." At gulat na gulat naman itong si Moira. "Ha? Ano?" Marahil, naiinggit lamang itong si Moira dahil sa magandang kapalaran na tinatamasa ni Lynette. Alam na alam naman natin na galit itong si Moira kay Lynette at bawat masasayang pangyayari na nangyayari sa buhay ni Lynette ay ikinagagalit nitong si Moira. Halos mamatay nga ito sa inggit. At itong si Zoe naman ay labis ang pangungontra kasi dahil ama niya itong si Doc Carlos, baka aayaw pa rin niya na maging inahan itong si Lynette. Kaya naman, kahit pasabihin nito sa kanyang ina na huwag na itong pakialaman, nasasaktan pa rin ang kanyang damdamin dahil alam niya na ayaw sa kanya ni Lynette kasi marami siyang masamang ginawa dito. Matapos nga naman ang proposal ni Doc Carlos sa kanyang kasintahan na si Lynette, ay nakipag-usap itong si Doc Lyndon dito kay Doc Carlos. Bakit? Siyempre, binabalaan niya ito na dapat magsabi na ito ng katotohanan. Dahil kapag pinatagal pa niya ng pinatagal, lalo lang may hirapan si Doc Carlos. Lalo lang nang lalala ang sitwasyon. Sa halip na maaga matatanggap ni Annalyn at ni Lynette ang kung anumang sekretong itinatago niya, ay lalo pa lamang gagawa ito ng malaking problema sa hinaharap. At yun ang ayaw ni Doc Lyndon. Kaya naman, bilang mabuting kaibigan at kasamaan sa trabaho, nagpayo na ito na magsabi na ng totoo. Huwag na niyang hayaan na patuloy pang paniwalain sa kasinungalingan ang mag-inang Annalyn at Lynette. Sa kabilang banda, aring si Moira naman ay galit na galit dito kay Balahadja. Kasi itong si Balahadja, tinatakot na naman siya. O diba? Anong say mo? Diba nakakagalit naman nga talaga. At the same time, nakakatawa rin naman. Kasi itong si Balahadja, tinatakot itong si Moira na pag hindi mo ko binigyan ulit, sasabihin ko sa'yo ang asawa ang iyong mga sekreto na alam ko lahat ng krimen na iyong ginawa at siguradong masisira ang buhay mo. Aba, teka Balahadja, di ba marami na akong binigay sa iyong pera? Ang pagsagot naman ni Moira, na laging napakayabang, sobrang yabang talagang nitong si Moira. At dito na nga, nag-abang na si Lyndon kay Annalyn para sabihan ito
na maging handa. Ihanda mo ang iyong sarili. Sapagkat may mga bagay kang dapat malaman na dapat ay noon mo pa nalaman. Mga bagay na mapapabago sa iyong buhay. At mga bagay na dapat ay noon mo pa tinatamasa dahil deserve mo talaga ang maging masaya. Ikaw, Annalyn, ang totoong anak ni Doc RJ. Tandaan mo yon at peke lang itong si Zoe. At dito po nagtatapos ang Ikaw ang aking